So by the way, again, my name is Carlo J. Banyares and syempre like any other people po, 'di ba? Nakapag tapos po tayo ng college, yan, at Caloocan, University of Caloocan City. Sa mga hindi po nakakaalam talaga, ang course ko po talaga ay Bachelor of Science in Entertainment Multimedia Computing. Parang walang ganung ano, walang ganung course. Parang ginawa lang na. Pero kidding aside, ang main focus po talaga namin is programming or game development. Oo. So yun po talaga yung course na pinag-aralan ko. Kaya ako po talaga mahilig talaga ako mag-develop or mag-design, no? By nature, yun talaga yung naging skills natin. So, yun, syempre, like any other people nga, nag-aaral po tayo kasi sabi ng magulang sa atin, anak, aral ka ng mabuti para pagkatapos mo, hanap ka ng magandang asawa. Hindi, magandang trabaho, yun yung sabi. So, naghanap po tayo ng trabaho agad, no? So, nag-work po tayo as graphic designer. Yan, dyan lang po yan sa Cubao. Malapit lang po dito sa office, no? So, experience tayo ng work. Kumbaga, kasi syempre kailangan po natin tumulong agad sa parents natin, sa magulang natin, di ba? Yun naman kasi yung by nature, pag nag-aral ka, trabaho naman talaga yung bagsak noon. Kasi yun naman talaga yung, parang yun naman din kasi talaga yung main purpose ng pag-aaral para magtrabaho ka. Kasi hindi ka na matuturuan doon na mag-business, no, sa school. So parang factory talaga siya ng employment, no. Pero syempre yun, hindi naman masama na magtrabaho, mag-aral, no. So kumbaga part talaga ng life 'yan Pero nasa tao na lang po talaga yung choice, no. As graphic designer naman po, hindi rin siya madali kasi mababa po yung sweldo ko kasi first time lang din. Diyan ko po na-experience yung matagal yung biyahe, 'di ba? Papasok ka ng maaga. As early as 5 a.m. gigising ka na niyan. Kahit inaantok ka pa, kailangan mong gumising, maligo, 'di ba? Siyempre, maligo kailangan niya kahit malamig tapos kabiyahe po ako ng ng 3 hours or sabihin na natin pag maaga kasi mabilis naman 2 hours lang 2 hours tapos papasok ka ng 8, 'di ba? Kasi syempre pagising mo ng 5, wala ka pa sa ulirat niyan. Meron bang mga ganun dito mga mentors? Yung parang tutulala ka pa niyan So ganun po na experience ko yung gano'n tapos yan, kailangan mo pumasok ng 8. O minsan pa nga po, kahit maaga ka nagigising, may time talaga na late. So as employment, doon ko po na-realize, pag late ka talaga, may kaltas sa sahod. So ibig sabihin, pinagpapalit natin yung oras natin para sa trabaho. Do you agree mga mentors? Oo. So time-based ang employment. So ibig sabihin, kahit anong sipag ko sa trabaho, fixed pa rin yung income. No? So, kung ano na yung napag-usapan ng employment o employer natin, gano'n na po talaga yung kikitain natin. So, yun, doon ko pa na-experience yung quincenas, katapusan, di ba? So, parang, ano nga yun quincenas pa lang, pero katapusan ko na kasi, kasi yung sahod ko po mga mentors, kulang na kulang na. So, anong nangyayari din noon, ang end up, manghihiram din ako sa parents ko, pera muna ako ng pamasahe kasi kulang na yung ano ko So, ibabalik ko na lang sa next sahuran. So, ganun. Even parents ko nahihiraman ko. Tapos, so I feel like na natatrap din ako sa cycle na paulit-ulit siya. Yung papasok ka ng maaga, di ba? Magtatrabaho ka, you will give your time, no? Your precious time for money and then you will work hanggang gabi. Tapos, uuwi na ako niya ng, syempre, ano bang oras yun? 8. Oh, sabihin natin mga 5 tapos na. Siyempre, babiyahe ka pa. So, kumbaga yun, na-experience yung ganun. Late ka na uuwi, tapos gigising ka na naman ng maaga. So, parang hindi ko na-enjoy yung life. Yun lang yung parang na-experience ko doon na wala akong alam, wala akong pangarap. No? Kasi ang pinaka-importante lang sa akin, tricycle, jeep, tsaka bus. Meron ba nakaka-experience noon? O, yun lang yung pinaka-importante sa akin Fairview na bus para makauwi. Yun lang ang tinitignan ng mata ko. Hindi naman ako nangharap na, ay, someday magkakaroon din ako ng car. Uy, someday makakapag-travel din ako. Ganon. So, hindi na pag-uusapan yung mga ganon sa work. So, more on chikahan lang, ganon. So, yun. And then,
Unfortunately, kumbaga, yun yung mahirap, no, na yung mag-end up tayo sa rat race. No? Even though ako po 1 year lang ako nakapag-work, talagang nagkaroon ako ng preview na ganito pala yung mangyayari. What if tinuloy-tuloy ko pa yung ganong cycle? So, what if hindi ako napunta sa I'm Worldwide? No? Ano, siguro nag-work pa rin ako ngayon. And siguro nasa office pa rin ako ngayon na binibigay yung oras ko, no, sa trabaho. So, kumbaga grateful talaga ako nandito ako sa Emerald Glide. Kaya nga, yan po. Yung rat race kasi it's a trap talaga na sometimes nandyan ka na pero hindi mo alam. No? So, kailangan mong i-assess din yung sarili mo kung ganyan ba yung nangyayari sa'yo tapos wala naman nangyayari. Kasi ano ba yung point ng life natin kung ganun lang din. No? Parang ginawa lang tayong machine para mag-produce ng income. So, syempre, kailangan natin siyang i-enjoy. So kaso nga lang until unexpected health situation no nangyari po no nagbago po ng situation ko. Yan, nandiyan pa po ba kayo mga mentors? Ayan. So mayroong unexpected health situation. So nagkaroon po tayo or na-diagnose po tayo ng tuberculosis. So na-experience ko po yung ganyan, yung parang inuubo ka lang tapos magugulat ka may dugo na. O so kala ko parang sa gums ko lang. So hindi ko pinapansin. So anong nangyari yun? Hindi nawawala. So yun, na-diagnose po tayo ng tuberculosis. 6 months po yung gamutan dyan. So anong nangyari po? Syempre kailangan tuloy-tuloy ka. Kaso ako po sa part ko, nag-fail po yung gamutan. So anong nangyari? Another 6 months ulit, no? So kailangan tuloy-tuloy yun. Kaso ano talaga hindi ko po alam yung mga nangyari at that time. Bakit nag-fail yung gamutan ko doon. So kaya po naging malala yung sakit. So meron po ba dito mga kakilala o kayo mismo nagkaroon po ng ganyang sakit? Yan. Paki-comment nga po kung meron din po. Ayan. So, ako nga po nahihiya pa ako i-share to. I-share ko ba to? Kasi baka matakot sila sa akin. Baka sabihin nila nakakahawa o gano'n. So, hindi naman po. Kasi pag naggamot ka na, ano na po yun, clear ka na. Hindi ka na contagious. Ano nga yun after 1 week ata or 2 weeks na paggagamot mo, hindi ka na contagious. Ganon. So, nangyari po, ayan, I faced an emergency situation po ng 2 beses. Kasi po, nagkakaroon na po ako ng blood clot na ibig sabihin po, sumusukan ako ng dugo araw-araw. So, kasi syempre, kinakain niya na yung lungs ko. Nagkakaroon ng sugat, syempre, yung lungs ko napupuno po ng tubig. So, kailangan kong sumukan ng dugo. Ganun po yung nangyayari sa akin. So, mahirap yung ganong situation kasi na-realize ko talaga yung importance ng health, no? Ganong edad pa lang po, kala ko na nga, yun na po talaga yung end of my life, no? Pero syempre sa akin po, parang ano lang ako noon parang floating, parang hindi ko alam yung mangyayari. Pero syempre gusto ko pa rin mabuhay. No? So, yun yung parang nararamdaman ko that time. Mahirap yung ganong situation, lalo na pag wala po tayong pera sa pagpapagamot. So, yan po yung nangyari. So, from TB, naging MDR-TB po siya. Ibig sabihin nun, multi-drug resistant na po yung TB. So, hindi na po tatalab talaga yung mga normal na antibiotics. So, kailangan ko pong uminom ng ibang gamot na which is mas stronger doon sa original. So, ganyan po talaga yung ano ko. Representation lang po yan, AI lang po. So, ganyan po yung nangyari noon. So, talaga may hawak-hawak kong plastic. Tapos, dumudura ako ng dugo. Yung mga family ko parang tinitignan na lang nila ako. Parang normal na nga sa kanila yung gano'n eh. Sabi parang, inom ka na lang ng ano, yung pampaampat ng dugo. Kasi kailangan kong lumapot yung dugo para hindi ako sumuka ng dugo. Kasi pag malabnaw yung dugo mo, rerekta lahat yun, lalabas lahat yun. So, ganun na lang yung parang naging scenario ko that time. So, ah kasi dinala ako sa ospital tapos yung nakita ng parents ko yung ano, yung situation, pinauwi agad ako. Kumbaga pinaano rin sa ano yun sa San Lazaro. May familiar po kayo sa San Lazaro Medical Hospital sa Manila, yun. Doon po nakita din namin yung situation doon. So mahirap din siya. So ganun po yung nangyari, di ba? Palipat-lipat kami ng ospital noon tapos wala na rin kaming mahanap na maganda even though dun sa Caloocan yung government facility hindi rin okay, hindi kami inaasikaso. Naranasan ko po yung gano'n, yung parang bakit gano'n, di ba? Tapos yun
Yun po yung nangyari. So, that's when, yun po, na-realize ko talaga yung importance ng health. Yan. Paki-comment nga po, health. Yan. Meron din po ba dito mga nagkaroon ng health concern before, no? Before po tayo mag-barley. Yan. So, ako po, doon ko na-realize talagang, importante yung health. Kasi palipat-lipat kami ng ospital. So, kumbaga, thank God na accept kami dun sa ospital na libre lang yung gamutan, babayaran pa ako everyday para uminom ka lang ng gamot. No? So meron mga non-government organization na nagbuo ng gano'n na libre na yung gamot, babayaran ka pa ng 100 pesos per day, ubusin mo lang yung gamot mo. So, kumbaga thankful pa rin ako, no? Kumbaga doon tayo nilagay ni Lord. Hindi tayo nilagay doon sa mahal. Kasi wala na nga kaming pera noon eh. So dito, babayaran ka pa. So naging motivation ko na din yun. Oh, okay, may 600 ako na sahod every week. Okay na din, inumin ko lang yung gamot. Pero, yun, I had to take 14 tablets a day. Yan, meron na ba nakatry ng ganun? 14 tablets per day na nagamutan. Ako po na-experience ko yan. Sobrang hirap na in a way na ang ano lang diyan, ang challenge diyan mga mentors, it's either susuko ka dun sa mismong gamot kasi isusuka mo talaga yun pag hindi mo kaya, mahina yung sikmura mo kasi sobrang dami nun. Tapos lahat yun, iba-iba yung lasa, may iba't ibang effect yun. Yung unang take ko pa nga lang ng mga gamot na yun, talagang nang nawala yung sense of smell, sense of sight ko, tsaka nanlamig ako, yung heart ko bumaba yung pulse ko noon. So anong nangyari noon? Yung mga nakabantay na yung student tawag doon eh, yung mga nagbabantay, nag-aano pa lang sila, nag-OJT. Talagang kinabahan sila, mga babae, hindi nila alam yung gagawin nila. Ganun po nangyari sa akin, kala nila mamamatay na ako. Unang gamot ko pa lang yun kasi may injection pa yun ng 1 milligram. Ganun kahaba. So talagang na parang yung immune system ko na shock siya. So, ganun. Yun yung first day na experience ko. Di ko makakalimutan. So, yun. Sobrang hirap noon. Tapos, yun, kailangan everyday walang palya. So, yung pinaka-challenge dun is yung kailangan talagang hindi ka mag-fail din dun. Kasi, babantayan ka ng nurse. Ganyan po yung nangyayari. Kailangan mong ubusin yung gamot mo para makauwi ka na. So, ang nangyayari kasi dyan, may tamang inom din siya. Pag nabusog ka kasi pag dinamihan mo yung tubig mo, masusuka mo yung lahat, kailangan mo ulit uminom ng another 14 tablets. Or kung ano man yung nilabas mo, i-check ng nurse yun. Oh, ito, nilabas mo to, papalitan niya yun. So hindi ka matatapos talaga pag hindi mo nakuha yung tamang sistema doon. So kung anong nangyari po, alam mo ginawa ko doon mga mentors, di ba? 14 yun. 7-7 ang ginawa ko. 7 na inom ng gamot, tablet. Isipin mo 7 tablets tapos inom kang tubig, ganun. So tapos another 7. Mabilis lang. Siguro pag ako nung ginawa ko yung mga tapos na ako ng 10 minutes, no? Ganun. Tapos kwentuhan na lang 'yun. Kasi may pa 'yun may aftershock pa 'yun. May hilo ka nun after nun. Ako mga mentors, everyday ako nagbabike papuntang ospital. If you're familiar po sa ay nakalimutan ko. Hindi na kasi umuwi, no? Nakalimutan ko na. Basta doon po sa Tala, o yan, Tala Hospital po. Yan. Nagbabike lang po ako doon everyday. Kahit may sakit po ako, binabike ko lang siya. Kasi syempre nagtitipid din po ako eh. Tapos pandemic din noon. So nakakalabas ako ng free. Walang tao sa labas. Ganun yung nangyari. So yun po mga mentors. No? So sobrang hirap ng ganung situation na kailangan ko mag-medication tapos may mga side effects pa yung gamot, no? Psychologically tsaka physically umitim talaga ako diyan mga mentors. Kasi may gamot din ako na chocolate, makakaitim talaga siya. Yun talaga yung main purpose. Tapos pag nakakaamoy ako ng chocolate, nasusuka ako. Yan yung parang naging effect niya sa akin. Yan. So yan yung POV ko mga mentors na nangyayari sa akin. Mas malalaki pa nga dyan yung gamot, di ba? Tapos mabilisan lang, ganoon lang yung ginawa natin mga mentors. Kasi may mga iba na talaga yung nanlulumo sila, parang hindi nila kayang i-take lahat. So tumatagal sila ng 1 hour. So parang napanghihinaan sila. So may mga iba rin kami, may mga kasabay din ako doon na wala na, hindi na nakinaya, ganun. Meron din ako mga kasabay, iba din yung TB nila, may TB sa utak, sa tenga, sa dugo, may mga ganun. Iba-iba po siya mga mentors.
kaya importante talaga yung health, no? And kasabay po ng mga mentors nung nagme-medication po ako, si Mentor Nikki po, kung kilala niya po, siya po yung nagpainom sa akin ng barley. Pinainom niya po ako ng barley, I think 3 times po, gano'n. Nung una, 6 times yung ginawa niya po sa akin, tapos nag 3 times. And yun po, yung nakatulong talaga yung barley sa akin kasi nung uminom ako ng gamot, 8 a.m. na po ako natutulog. Ganun po, hindi ako makatulog talaga. 5 a.m. nagbabike pa ako noon. Ikot-ikot lang ako sa amin kasi hindi ako makatulog, magpapapagod lang ako. Tapos 8 a.m. tulog na ako noon. 8, 9, 10, 11, 12, 1. Ayan, 5 hours lang tulog ko. Gigising na ako para mag-lunch. Tapos ganun po. Mahirap yung ganun cycle kasi syempre, pangit din po sa kalusugan yung puyat ka. May effect din siya. So nung uminom po ako ng barley, maganda po yung naging result. Bumaliktad po yung tulog ko. Naging okay siya. And then yung mga sabi ng doktor na hindi na ako pwede magbuhat, ganyan, mga allergies ko, alikabok, ganyan. Okay naman mga mentors, di ba? Naging normal naman tayo. Yan. So, syempre, tuloy-tuloy lang po mga mentors yung nangyari sa akin. So, from employment naman, naging self-employed naman po ako as freelance graphic designer. So, naghanap pa rin po ako ng pagkakakitaan kasi mayroon akong laptop sa bahay. So, talagang winwork out ko lang din no, yung skills natin sa graphic design. Kaso nga lang, wala akong experience, background, knowledge. So, pandemic pa. So, parang ang nangyari lang noon, hanap-hanap lang ng client. Siyempre, pag wala kang client, wala ka rin kita. So, ganun po yung na-experience ko dyan. Tsaka wala talaga akong prior knowledge and skills katulad ng iba na talagang freelancer. So, mahirap din po siya, no? Kasi wala akong knowledge no, sa ganung cycle, no? And then doon ko po na-discover yung Emerald White. Talagang sinishare na po sa akin ni Mentor Nikki. Yan, siya po yung angel mentor ko. Kilala niyo po ba si Mentor Nikki? Yan po yung itsura namin. Ito po ako yan. Yan po ako nung may sakit talaga ako. Sobrang dami ko pong pimple. Wala na mapaglagyan. Kahit leeg ko may pimple. Oh. Dahil po yan sa gamot. Tapos ang payat ko. Di ba? So si Mentor Nikki, kumbaga yan, kaagapay lang sa akin. No? Kaya talagang thankful ako dyan kay Mentor Nikki. Yan, hindi tayo iniwan. So, ganun po siya. And then, sinishare niya po sa akin yung Emerald Wide. Nung una, tinake down ko talaga yung offer niya kasi nga, nagagamot ako. So, parang hindi ako makapag-focus doon eh. So, talagang pinapalop niya lang din po ako. Meron po ba ditong ano niya, yung jowa niya din na nag-share sa kanya ng, ng opportunity? Ayan. So, ako po, ganun din. Kumbaga, shinare lang din po sa akin ni Mentor Nikki. Nung una talagang, na-reject ko naman. Pero later on, nung nakikita ko naman din po talaga na kumikita siya, even pandemic, nagka-interest din po ako. No? Kasi sabi niya, give me 5. Naririnig ko siya na nakikipag-usap po siya, give me 5 daw. Unlimited 15,000. Sabi ko, paano yung unlimited 15,000? Babayaran ka daw ng company ng paulit-ulit. Sabi ko, totoo ba yun? Kasi hindi ko maintindihan yung give me 5. So doon po ako nagkaroon ng interest sa give me 5 na pag-aralan siya. And then doon ko nalaman yung sistema ng business natin. So by the way, ito po pala yung family natin. No? Dalawa lang po kami magkapatid. Ako po yung bunso. Ayan po. So ginawa ko lang po yung business, 'di ba? Kung ano po yung sinabi sa atin, 'di ba? Yes, mentor attitude, pag-aralan yung business, 'di ba? Lahat po ng mga training talagang ina-attenda natin kahit na sa una talaga hindi mo 'yan ma-absorb. Nakikinig lang tayo hanggang pumasok na po 'yun sa subconscious natin. So learning and doing the business online, 'yan po yung yung gallery ko ng cellphone ko nung nag-start ako. Pakikipag-usap sa magulang, mentoring, sa mga downline, sa mga clients, 'di ba? Kung sino-sino lang kinakausap namin. Pero kumbaga ganun talaga yung numbers game po talaga yung business natin. Hindi ka talaga pwede mag-rely na ay na-reject ako, parang hindi ba baka hindi para sa akin 'to. Hindi po ganoon kasi talagang numbers game talaga siya. So isipin mo na lang parang magtataho, 'di ba? Ang magtataho po ba nagtatampo 'yan pag hindi ka bumili sa kanya? Hindi naman po kasi alam niya naman po na meron at meron talagang bibili. Ganon din po sa atin. Meron at meron talagang bibili ng products or service na ino-offer natin. So as you can see, yan po, mga kinakausap namin. Nung nag-start po talaga ako, ganyan yung naging scenario namin. That's why po, yan, after a few months, nung ginawa ko siya part-time, kumita po tayo ng 3,070 pesos. Di ba? Medyo maliit lang po, di ba? Pero syempre, saan ka naman pupulot ng ganyan, di ba? 3,000 is 3,000.
doon natin napatunayan na legit si Emerald Guide. Kaya naman tinuloy-tuloy natin siya from product selling, ginawa natin siya, nag-boom yung TikTok shop natin. So we are the one of the pioneer sellers sa TikTok shop na nakapagbenta ng maraming barley, no? Kasi nasalo natin yung sales niyan eh. Yan yung time nung kay Tony Talks. Biglang nilabas yung Tony Talks. Tapos meron tayong yellow basket na agad na nakaposisyon na tayo nun eh. Talagang dugso yung sales noon sa isang araw. Umabot kami ng 50 sales, no? 50 boxes ng barley. Yan. Tapos yan nakapag-generate tayo ng more than 500,000 product sales in 4 months. 'Di ba? So hindi natin 'yan magagawa without the opportunity of the business, no? So kumbaga thankful talaga tayo sa Emerald Light, no, na merong gantong opportunity. So kailangan mo lang talagang hanapan ng paraan and follow your instinct kung ano yung strength mo. Siyempre ako po medyo technical ako. Since nauna ako doon, nakapag-position tayo doon, 'di ba? 'Yun yung naging benefit ng skills na meron tayo. So kailangan alamin natin kung saan tayo. So hindi lang tayo nagbenta, nag-build din po tayo. So from selling, nag-build tayo ng team. Tinatawag ko yan na Ace of Crown. So kumbaga yan yung talaga naging unang pangalan ng team namin kasi syempre inihit natin yung ano yung Crown Alpha Mentor. Yan yung parang pinaka-derive ng community natin. So diyan nabuo yung mga teams natin, mga leaders natin, 'di ba? So may duplication talaga yung business. Yun yung maganda mga mentors. Hindi mo siya gagawin mag-isa. Meron kang makakasama dito, nagagawin mo yung business, 'di ba? At magkakaroon ka ng leverage through that. And syempre, when you have the leverage, kikita ka na po kahit na nagbabakasyon ka, kahit na nasa labas ka, 'di ba? Hindi siya fixed income, hindi ka nakatali sa office. 'Yun yung maganda dito mga mentors. Pero syempre, yung income mo nakadepende rin po 'yun sa sipag mo at sa nagawa mo within the past, no? Or kung nakapag-build ka ng community, ng system mo, doon talaga naka-base, no? So kasalanan mo pag yumaman ka dito. Siyempre kasalanan mo din pag hindi kasi ikaw lang naman talaga gagawa ng result. And dito po, yan, kumita na rin tayo ng residual income, di ba? So, ibig sabihin may community talaga na behind the system. Bumibili talaga sila in a regular basis. Yun po kasi yung maganda sa IM Worldwide na wala po sa iba. Meron tayong residual sales, no? At yung rebates na tinatawag. And syempre yun, thank you Lord po. We are one of the millionaire circle po ng I Am Worldwide, no? Na mahiyain lang po, wala po akong background sa pagbi-business, 'di ba? Hindi ko naman po alam to dati. Tsaka talagang ano po ako, introvert talaga ako mga mentors. Kaya pasensya na po kung na minsan nakikita niyo po ako sa labas, hindi talaga ako nagsasalita unless hindi ako, kumbaga kung kakausapin ako. Ano naman ako, talkative naman ako, pero pag hindi talaga ako ano, siguro approachable na. Pero ay ano siya, pina-practice ko siya, nag-hello ako ganyan. Pero by nature talaga introvert talaga ako. Kaya pagpasensyahan niyo na po minsan nagcha-charge lang ako. Pag nakaupo ko sa gilid, nagcha-charge lang ako ng ano ko, ng sarili ko. O ganun. Kasi yun talaga pag introvert kasi talaga mentors, ang charge niyan pag ano, pag alone time. Oh, meron pag extrovert ka kasi ang charge mo pag ano, pag may kasama ka. Masaya ka pag may kausap ka ganyan. Ako naman masaya lang ako pag pag nag-iisip lang ako ganyan or mag-isa lang. Yan yung charge ko. Okay? And then syempre yan, we are one of the car achievers na rin po dito sa Emerald, right? No? So syempre, thankful tayo dito sa opportunity na to kasi hindi yan yung mga hindi ko po ma-imagine na possible siya dito. Kasi isipin mo kung mag-work lang din ako, hindi ko hahangarin na magkaroon ng ganyan, no? Kasi hindi siya papantay sa sahod mo, diba? Kulang pa. 'Di ba? Tapos ayun, kumbaga yung mga ganyang experience, talagang grateful ako sa I'm Worldwide na dito nagbabago talaga tayo, mayroong growth, 'di ba? Um, ano kasi yan, yung mga bagay na na-achieve natin mga mentors. Ano yan eh, kumbaga by experience, natututo tayo, nag-grow tayo. So, nagiging better person tayo in the future. So, ganun po. And then, syempre, hindi lang tayo, meron din tayo under our organization na nakapag-rank up. So, ibig sabihin, may duplication talaga at pantay-pantay talaga tayo. So, if you're
hindi ka pa sapphire ngayon, 'di ba? Ano mo, i-goal mo lang din kasi kaya naman, 'di ba? Dalawang jade lang 'yan. Tapos ano lang, gawan mo lang ng sistema kasi kailangan po may sistema kayo behind ano sa yun sa pagra-rank up, kailangan may natanim ka na rin talaga, 'di ba? Siyempre, pag ikaw lang kaya naman, 'di ba? Pero maganda pag may kasama kang team na gagawa din, 'di ba? So magiging possible talaga siya. And syempre car achievers, no? May mga naging car achievers na rin po sa ating team na kahit hindi po natin sa kakilala, nagtiwala po sila at alam mo yun, nagkaroon din po sila ng result, no? Mga full-time mom, tapos OFW. Ayan po. Yan po silang lahat. And syempre travel. Ayan, sino po dito mga nakapag-travel na? Yan, isa po tayo sa mga nakapag-travel. Siyempre, thankful tayo kay Mentor Pitch, no? Dahil nagpa-travel po siya sa Taiwan. Yan po yung first ever travel ko po sa international. Yan yung hindi ko makakalimutan kasi sobrang kinakabahan ako sa airplane. Sabi ko, ano ba to? Paano ba mangyayari? Siyempre, nagkakaroon ka din ng ano, hindi naman to babagsak, no? Safe naman to, no? Tapos, siyempre, grabe yung experience, no? All expense paid po yan, di ba? Talagang all-in talaga din po yung pa-travel ni Mentor Pitch diyan. Sobrang saya. Tapos enjoy, malamig, 'di ba? Tapos kasama mo pa yung mga mentors. 'Yun po yung pinaka the best doon na hindi ko makakalimutan. Iba po, iba talaga yung experience pag nag-travel ka. Masaya talaga siya. Makakalimutan mo lahat. Hindi, joke lang. So talagang ano po siya, life-changing din talaga. Kasi yun nga, again, kung mag-work lang ako, di ba? Hindi ko yun may enjoy. Kung kahit mag-travel ka sa ibang bansa, pag uwi mo, tatrabaho ka na naman ulit, ganyan. Tapos isipin mo na naman yung boss mo. Again, wala namang masama po doon kung yun talaga yung gusto mo. Pero kung hindi mo na gusto yung trabaho mo, hanap ka ng iba talaga. Di ba? Mag-IM worldwide ka na lang. Kasi kaya naman po eh. Tapos yan, nakapag Macau tayo, di ba? Travel tayo sa Macau. And then Hong Kong. Ang maganda po diyan talaga maraming Chinese. Nakipag-usap kami sa mga Chinese. Lai Min, Hai Bindo, yun, nagtatanong-tanong kami, Ayan. So, nakakatuwa lang yung mga experience diyan po. Lalo na po dito sa Disneyland. So, kung di pa kayo nakakapunta diyan, grabe po. I-goal nyo na nakasama po kayo sa ito po nakasama kami niyan sa I Am Worldwide naman po. Grabe din po talaga kasi yung mga rides talagang parang ayoko na umulit. Iba talaga. Na experience ko po dun yung yung madilim siya tapos pala siya, roller coaster pala siya. Hindi mo alam kung saan ka mapupunta. Ayun, na-trauma ako dun. Yeah. So yun, masaya po talagang kumbaga ma-enjoy din natin yung life natin. So talagang thankful ako sa Emerald Wide na may ganito palang experience. And syempre, ayan, ito po yung iiwan ko sa inyo, a time for everything. There's a time for everything, a season for every activity under the heavens. Ito lagi naman po ito nababanggit, pero ito talaga yung pinaka siguro ko din, take away ko sa sarili kong journey kasi may time talaga na nangyari yung mga bagay-bagay sa buhay ko, 'di ba? Yung magkasakit po ako. So may purpose 'yon, 'di ba? Imagine niyo po kung di ako nagkasakit, 'di ba? Maybe pinaglalaban ko pa rin, hindi mag-work ako. So may purpose siya na ma-realize ko din yung importance ng health and syempre magkaroon ako ng freedom, 'di ba? Pinalaya ako ni Lord sa employment kasi yun naman din talaga yung parang ko, identity ko eh. Ang ibig sabihin po kasi ng Carlo is freedom. Freeman siya. Pag sinearch niyo po, Freeman. So talagang siguro na-attract ko lang din. Sabi ko, ano ba yung pangalan ko dati? Sinesearch ko. Freeman. So parang siguro na-attract ko din na mapunta tayo sa Emerald Wide. Kasi dito talagang free ka. You are free of your own. Kasi talagang ikaw yung hawak mo yung sarili mong oras. And yun, purpose na ma-realize ko yung health, 'di ba? Purpose din na nandito tayo is because makakatulong din tayo sa ibang tao in terms of their health, 'di ba? At siyempre sa opportunity na pwede rin siyang pagkakitaan. Yun yung pinaka the best na nakita ko dito sa Emerald Wide na may purpose talaga siya. And kung ano man yung nangyayari sa life natin ngayon, may purpose din yan mga mentors, magtiwala ka lang and magkaroon ka lang ng faith.
kung medyo, syempre, ang business naman natin mga mentors, di ba? Ang president na po ang nagsasabi niyan, may season din po siya. So, you need to trust din and isipin mo na lang, ano ba yung tinuturo sa ni Lord? Or ano ba yung kailangan mong baguhin, di ba? In order to adapt din sa season. And ano yung darating na season para makapag-ready tayo. Ayan. So, yun po yung ako din, iniisip ko din yun. And pinaghahandaan din siya. Thank you so much po, Mentor Ikay, no, sa Okay. pag-invite po. What made you not quit sa business no, despite na may sometimes may mga challenges, pero bakit nagtuloy-tuloy ka pa rin? Thank you so much. Ayan. Thank you so much for your wonderful question, Mentor Ikay. Pang ano po ito, pang ano siya, world class ano. Nag, Mr. Universe. bakit hindi, Mr. Universe po. Bakit po ako hindi nag-quit? Siguro because of ano din siguro po, ang masasabi ko sa community. Because of the community kasi iba po talaga yung community sa Emerald Glide. Ano po siya eh, iba-iba eh. Kumbaga, dito may makakasama ka sa mga sports, sa mga training, sa church, sa business. So lahat talaga siya, ano na siya, wellness na. So kumbaga na-enjoy ko po siya at the same time namo-motivate din ako na makasama yung mga mentor. Siyempre, dito ko rin po talaga nakita yung pinaka vehicle ko po ba na makuha po yung pangarap ko. Kasi syempre, mga mentors, nandito po yung mother mentor niyo po, si Mentor Ikay, talagang siya po yung one of the testimony din talaga ng business po natin, di ba? Kumita na po ng millions. Ako nga po, 1 million pa lang kinikita, di ba? Pero syempre, ang aim ko din po is maging ganun din po. Kasi sabi nga po, kung may nakagawa, kaya din natin. Syempre, yun nga, season din talaga, may timing lang din talaga. So we don't expect na magiging multimillionaire agad tayo, kaka-start pa lang. 'Di ba? Compare po dun sa mga mentors natin na may mga experience na, 'di ba? So hindi natin siya kumbaga pwede nga i-compare. So kailangan po natin talagang ituloy-tuloy lang yung journey and hindi tayo mag-quit kasi you will never know pag nag-quit pala ako, 'di ba? Doon na pala yung success, sayang naman, 'di ba? And ayun po, Mentor Ikay, parang dito ko rin talaga nakita na yung buhay ko kasi yun nga, as I said, yung purpose ko sa I'm Worldwide na makapag-share. Syempre, despite of the struggles talaga, na-realize ko din po talaga nakasama naman talaga yun. So, ayoko po na maging, ano yun, parang ayoko po maging habit or maging mindset yung pag nahirapan mag-quit. No? Kasi struggles is all ano naman po part lang talaga siya ng success. So kailangan natin siyang i-endure, i-accept at ano siya parang may makuwang lesson doon para mag-improve po tayo. 'Yun po, Yun, Mens. si Elementor Babes, paano po kayo nagma-market ngayon, Mens? Yun. Thank you so much, Mentor Bisep. No? So sa pagma-market naman po mga mentors, iba-iba po kasi kami. Like yung Team Spartans po, iba-iba din kami ng strengths. So parang nag-explore din kami ng iba't ibang ano namin, strengths eh. Di ba? Sila Mentor Aljun, sa TikTok live yan. So nakakabenta po siya sa mga TikTok live. Gamis po ang binibenta niya, di ba? Mentor Nikki sa ads and follow-up. Iba-iba po eh, di ba? Tapos Mentor Carmela, content and organic. Ako din naman po ganun. Content and organic po ako. Most likely po sa TikTok talaga. Kasi I realize, ano ba yung mga, parang pinag-aralan ko din po siya, ano ba yung mga ways to get traffic? Yun lang naman po yung problem, yung attention. Paano tayo makakakuha ng attention? So, ang pinaka-focus ko talaga is Reels talaga. Reels sa Facebook at saka sa TikTok and then Threads. Kasi yan yung algorithm na kahit hindi mo kakilala, makikita yung post mo. Oo, so doon po, lalo na po sa Threads, marami po ako diyan nakakausap. Yung parang ano lang, mens, yung shallow lang yung post mo. Sino dito naghahanap ng employee, part-time, gano'n. So, yun, ginagawa ko po siya. Tapos sa TikTok naman, nag-create po ako doon ng value first content. Na ibig sabihin po, ginagamit ko lang yung cellphone ko, ChatGPT lang po tayo. Tapos, syempre, inaano ko lang si ChatGPT, bigyan mo ako ng content na may value, tapos na parang engaging talaga siya. So pag nagawa natin yung mga mentors, nakuha na natin yung attention nila, doon mo sila babagsakan ng CTA. Ibig sabihin ng CTA is
click to action. Sa baba ng message, naglalagay ako ng very short lang. If you want to learn more about leverage, um, comment, comment leverage. So parang binibigyan ko sila ng action na gagawin. Kasi sayang pag nag-trending yung post natin tapos wala naman tayong conversion na nangyayari. Sayang yung post. So ako po, as much as possible, pag nagpo-post, yun yung pinaka tinitignan ko na ano ba yung dapat nilang gawin pag nakita na naman nila yung post. Kasi sayang yung yung awareness, yung attention. So anong nangyari po noon, yun. Pag nag-comment na sila, ibig sabihin successful na binasa nila lahat ng value doon sa caption. So pag nag-comment na sila, doon ako mag-engage. If you want to learn more, DM mo lang ako para isa-send ko sa iyo yung free framework. Yun yung sinasabi ko. So which is yung presentation na po yun sa website namin. So ganun lang. Tapos follow up po. Pero yun, syempre numbers game pa din po siya. Tsaka maraming variables or factors na kailangan ko din i-consider. Like, syempre, yung sarili ko po, magaling na ba ako makipag-usap, ganyan, yung presentation namin, yung follow-up ko, tapos yung tao din na nakakita ng presentation or ng opportunity, tamang tao din ba siya? So, yun po yung mga factors din. So, numbers game lang talaga siya. Kaya po ako, ang goal ko talaga, magpa-trending. Oo. So, kaya po, pwede nyo naman i-check yung TikTok ko, ganun. Makikita nyo po, meron ako doon trending na post. So, pwede nyo naman po yung gayahin. Or, you can also think of other ways din. Kasi ang ginagawa ko lang din naman po doon, di ba, instead na nag-scroll-scroll tayo, ako po, nag-aano po ako niya, nag-scouting po ako ng ng ibang post na ano ba yung nag-trending. So, kokopyahin ko lang yung idea noon, i-convert ko sa RM Worldwide. Tapos, syempre, yun na, doon mo na siya ipapasok sa presentation. Yun. So, syempre, through that naman po, yan, meron na po tayong mga naging leaders doon and may mga na-close deal na rin tayo. Isa po doon si Marian. Yung pag may nakita po kayong bata sa office, si Marian Tamayo is one of the, ano po yun, result nung, tawag po kasi namin doon OLS, Online Leverage System. Parang ano lang po siya, academy na gagawin namin. Po, sabi niya pa, ano po yung pinakamabisang introduction approach sa Fieldman pag nakikipag-usap ka doon sa business expansion? Ayun. Thank you so much, Mentor Arlene. Parang kilala ko si Mentor Arlene. Mentor Yes, Arlene. ma'am. Nakikita ko siya, di ba, men? Saan? Yes, ma'am, sa expansion. Yun, sa expansion. Ako, mens. Ako pa tinanong mo. Isa nga po ako sa mga introvert. Oo. So, pero pag expansion naman, I tried my best din talaga to approach people. Pero ang pinaka nakita lang din talaga namin na effective, based on my observation talaga, is yung ginagawa namin ni Mentor Nicky. Lalo na kung hindi ka confident, dapat may kabady ka talaga na kasama doon. Tapos, it's either ano yun ikaw naman mag-approach. Tapos, pag siya yung nag-approach, ako yung mag-explain. Ang ina-explain namin doon is parang ano lang, yung survey lang muna. Pwede po ba mag-survey para at least makuha mo yung attention niya ulit. Ganon. Sabi, sige, ano ba yan? Tapos, about social media, nagti-TikTok ka ba? Kumikita ka ba sa TikTok? Ilang oras yung nire-render mo na oras? Willing ka bang kumita? So, pag nag-yes na siya doon, yun na yun. Doon na namin, sakto po kasi meron kaming free orientation doon sa McDo. Ganun. Tinuturo lang namin yung McDo. So, maganda din po kung maghahatak, malapit lang doon para ay parang ang layo naman, ganun. Or parang within the area lang, yung kitang-kita talaga yung venue. So, ganun po yung based on my observation na pag ganun yung ginawa nyo, tapos dalawa pa kayo, mas mape-persuade nyo yung tao na sumama. Compare pag ikaw mahihain ka pa, tapos mag-isa ka lang, kumbaga kaya naman. Lalo na kung yung tao din na nakausap mo is ano siya, yung parang wala naman siyang gagawin. Kasi sa offline din po, ganun din naman. Numbers game lang din naman eh. Tinitignan namin yung pinakamabagal maglakad. Yung pinakamabagal maglakad, yun po yung walang gagawin. Kasi pag mabilis ang lakad nun, may pupuntahan yon. Tapos yung mga nakatambay minsan, yung iba doon may inaantay, yung iba naman nakatambay lang. So again, numbers game lang naman. Ang importante lang po doon, damihan mo lang din yung i-approach mo. So ako naman po, kahit mahihain ako, nag-yes mentor naman ako na nag-approach naman tayo. So ginagawa natin siya. Tapos through that, yun, may mga benta na rin tayo doon.
Di ba? May mga na-close deal na rin. So, kailangan lang din i-follow up and mag-build talaga ng leader. Yun yung hanapin leader. Yun po. Tapos ito po, paano po kayo nakakabenta sa offline? Sa offline po kasi mens, hindi kami yung nagbabahay-bahay. So hindi kami masyado nakakabenta offline, online talaga. So more likely from Facebook ads po 'yon, tapos yung iba naman from follow-up, existing client na po, magugulat ka na lang may bibili ng 10 boxes, ganyan. Um, yun po yung mga usual na parang methods namin in terms of the selling ng product.